Nandito ako ngayon para ikwento sa inyo yung time na kinausap ako ng Panginoon. Nangyari to sa akin way back year 2012. Maulan yung gabi na yon at tulog na kaming lahat, katabi ko yung baby ko. Tulog na ako nung time na yon pero parang kalahati gising, kalahati tulog. Alam mo yon, basta ramdam ko pa yung surroundings. Alam ko na umuulan, kumikidlat, kumukulog, ganyan, malamig ang panahon, ramdam ko lahat ng yon. Pero part of me is tulog na rin. Maya-maya, sa pagkakahiga ko na yon, nakarinig ako ng parang mga trumpeta. Mga trumpets, ang dami nila. Tapos medyo malayo yung tunog. Kaya nung time na yun, nag-iisip ako ng dahilan kung ano ba yung sounds na yun. Kumbaga nilalayo ko siya sa pag-iisip na trumpets yun. Kasi, syempre, anong time na nun, tapos gabi na, tapos maulan. Kumbaga, sino pa ang para mag-practice ng mga trumpets ng mga time na yun, 'di ba? Basta nag-iisip lang ako ng explanations. Kaya lang wala akong maisip eh. At saka hindi ko na lang masyadong pinapansin nga. Kasi nga, medyo tulog na rin yung katawang lupa ko noon. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip, biglang kumulog at yung kulog ang mismong nagsalita. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Siyempre, lalo akong natakot kasi siyempre ikaw na makarinig ka ng kulog mismo ang nagsalita. At ang sinabi niya, huwag kang matakot sa nakakatakot na salita. After nun, nakapikit pa rin ako, tulog pa rin yung kalahati ng katawan ko. Biglang nakakaramdam na ako na parang dun sa maliit na bintana ng kwarto namin, may nakatingin sa akin. Okay, yun yung pakiramdam. Tapos yung pagkakatingin niya na yun, bigla akong nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Yung parang ang dumi-dumi ko. Sobrang hiyang-hiya ako ng time na yon na feeling ko ang dumi-dumi ko, na dapat hindi ako tinitignan ng kung ano man yung nakatingin sa akin kasi ang dami kong kasalanan. Kaya wala akong ginawa nung time na yon kundi mag-sorry sa isip ko. Tapos hingi ako ng hingi ng tawad kasi nga, kumbaga alam mo yun, parang bigla akong nanliit. Tapos sobrang ginaw ng paligid. Tapos nung time na yon medyo mas nangibabaw na sa akin yung porsyento ng tulog ako. So, nung mga panahon na yon nandun ako sa time na parang nananaginip na ako this time. Okay? Doon sa panaginip ko naman na yon nakita ko yung pangalan ko na isinusulat siya ng kulay gold na tinta, tapos pa-cursive, na napakaganda ng pagkakasulat ng buong pangalan ko. Tapos inilagay siya sa napakalaking libro. Napaluha ako dun sa panaginip ko na yon kasi sobrang ganda talaga nung pagkakasulat ng pangalan ko na yon. Tapos, may pinakita sa akin susi. Tapos parang yung meaning niya for me is that yun yung parang pinaka-mission or purpose ko. Parang gusto ni God na gamitin ako as a key, you know? Tapos, from that, medyo nawala na yung panaginip ko na yon. Medyo ito na, nangibabaw na naman yung parang mas gising yung katawan ko. Kasi nakakaramdam ako ng sobrang lamig na naman sa paligid ko, na to the point na para akong lumulutang kasi pati likod ko, yung pagkakahiga ko ng nakalapat yung likod ko pero ramdam ko yung lamig at yung hangin sa likuran ko na para akong nakalutang. Yun yung pakiramdam. Sa pagkakalutang na yon, nararamdaman ko na lang at nakikita ko yung sarili ko na parang nakaunan ako sa hita ni Papa Jesus. Yun talaga yung nakita ko. Kasi ang pakiramdam ko na nung time na yon, um, para akong bata or para akong bata anak na nakahiga sa hita ng tatay niya. Yun yung pakiramdam. Tapos, nararamdaman ko pa nga yung buhok ko na sinusuklay-suklay ng ganyan, ng kamay or ng mga daliri. Tapos, ang pakiramdam ko para akong bata na at peace, I feel protected, ganyan. Tapos, ang saya-saya sa feeling. Tapos doon, from that, tuluyan na ako nakatulog.
Ayan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung experience ko na yon. That time, hindi ko pa ginagawa to, hindi pa ako nagre-reading, hindi pa ako nagbibigay ng guidance sa mga tao. Pero ngayon, unti-unti nang nagiging malinaw sa akin kung bakit sa akin binigay yung mga gift na ito na meron ako ngayon. Actually, bago pa yung experience ko na yon, meron pa akong experience wherein may binigay na gift sa akin si Lord at sa susunod na story ko naman ikikwento yon. Bale sa lahat ng experience ko, napapaisip pa rin ako hanggang ngayon, bakit ako? Kumbaga sa dami ng tao sa mundo. Kasi hindi naman po ako pala simba, wala sa pamilya namin yung ganun. At bukod pa doon, hindi ako nagbabasa ng Bible. 'Di ba? Napakadalang ko din magdasal. Kaya nagtataka ako, bakit ako? Bakit ako? Pero I'm sure may dahilan si Lord kung bakit niya binigay yun sa akin, kung bakit ako yung napili niya. But anyway, ngayon, eto na, I'm using my voice para share din ng experience ko na yon, and also para matulungan na rin kayo guys na magbalik loob kayo kay Lord. Ibigay nyo or isipin nyo lang na nandyan siya lagi para sa inyo. Kasi kahit hindi ka tumawag sa Kanya, lagi pa rin siya nakatingin sa inyo.